Samot-saring issue at bangayan ng mga politiko ang nagaganap ngayon sa bayan. Ano ang silip ni Professor Aris Arugay, Chairperson ng UP Political Science Department? Magandang araw, Prof. Aris. Magandang araw, Malu. Maraming salamat ulit sa imbitasyon sa programa mo. Okay, si Prof. Aris po ay doktor ng Political Science from Georgia State University. Siya po ay Fulbright Scholar noon at nag-graduate sa University of the Philippines. Cum laude lang naman ng kanyang Bachelor of Arts degree at Master's degree. Prof. Aris, paliwanag nyo nga po sa amin, paano ba sisilipin itong mga issue na nagaganap? Ang pinaka-recent, yung Senate hearing. How do you solve a problem like Duterte? Ano ba talaga ang totoong sitwasyon sa mga sinambit niya sa hearing? Mhm. Ah, Malu, nakita natin yung parang ano no, parang talagang political drama that unfolded sa Senate hearing. Pero alam din natin na yung mga hearing na to has been going on for quite some time. May version yung House, may version yung Senate. Sa tingin ko, ito'y ah, napapatungkol sa papalapit na eleksyon, no? Alam naman natin yung congressional investigation in aid of supposedly legislation kasi nakalagay naman sa konstitusyon na yan na may kapangyarihan ang mga kamara ng ating kongreso na gawin to. Pero in practice kasi minsan nagiging in aid of re-election siya, no? More than legislation. But regardless of that, no? Regardless yung motivasyon ng mga iba't iba nating politiko, nagbago yung ihip ng hangin, no? Sa tingin ko tungkol sa appreciation ng legacies ng Duterte administration. Alam natin na si dating Pangulong Duterte is perhaps the only president who stepped down in from power with higher approval ratings compared to before he assumed power or yung kaka presidente pa lang niya, no? And because of this, talagang ang naging appreciation ng kaniyang liderato mataas. At Mhm. in fact sinakyan to, no, ng kampanya ni Bongbong Marcos at nung Uniteam, and Mhm. definitely naging factor sa kanilang pagkapanalo. Ngayon, sa pangunguna ng mga political elites natin mismo sa Kongreso, ah, mukhang pinipitik na nila tong Duterte legacy, no? And primarily, of course, ang cornerstone ng Duterte legacy ay yung war on illegal drugs. Kaya ito yung parang nabida sa mga investigasyon sa ngayon. Prof. Aris, parang sabi nila, pagka ho ang mga reporter sumisilip sa issue, no, dalawang korte. Court of Public Opinion at Court of Law. Sa Senate hearing po, tinanggap ni Pangulong Duterte yung kanyang legal, moral accountability by himself, all of it. Pero sa Court of Public Opinion, hati ang mga tao. Paano ba dapat sisilipin yung mga issue bilang political science professor? Mm-mm. Magkatunggali. Yes, oo. Narinig natin sa lalo na sa Senado yung parang excuse ng ibang mga pro Duterte na senators na bakit hindi kinasuhan, at alam din natin yung mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte na yung iba nagtatago ngayon, ayaw magpakita, no, sa mga investigasyon kasi sa tingin nila walang supposed legal and binding authority, no, yung Kongreso para mag-imbestiga, no, lalo na kung ang mga pinatutungkulan na paglabag sa batas, no. But Mhm. hindi naman kasi ganun, hindi nang naman kasi ang Pilipinas legal at batas lamang, no, may politika. At yung politika na yon mas malawak ang sakop, no, sa batas. So even if let's say sabihin na natin na pagdating sa sinasabi mong Court of Public Opinion, hati pa rin because we all know na yung war on illegal drugs ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte ay napakasikat, no? Napakataas ng approval rating. Pero Malu, kasi compared sa ibang bansa that launched itong mga bloody war on illegal drugs sa Latin America like Mexico, Colombia, mataas din yung approval rating. I don't think may war on illegal drugs na ganito ka violent na hindi mataas ang approval kasi ang analysis namin diyan sa Policy parang klaro yung epekto, no? Yung fear factor, yung deterrent effect, no? Yung natatakot ka kasi yung kakilala mo or kakilala ng kakilala mo, no, na natokhang o na EJK.
So Okay. and you think na wow, dahil natakot yung mga tao, na-solve na yung problema, no? Okay. And therefore, sa tingin ko sa Court of Public Opinion, while continue to nahati, may dapat tanungin tayo eh. Ano tayo bilang lipunan, no? Na parang ah meron tayong pagtanggap na okay pumatay, okay na magbansag ng kriminal at dahil kriminal siya, wala na siyang karapatan, na hindi naman dumaan sa tamang proseso, sa due process, sa All right. korte. No? What does it say to us as a society kung may ganun tayong mga malalakas na opinion, no? As makikita natin sa social media? Okay, pero Prof. Aris, yun ho yatang mga public opinion polls, parang medyo nuanced, ano po, suportado ng mga tao yung war on drugs kasi nagkaroon ng katahimikan sa mga komunidad. Pero may alinlangan ng mga tao na dapat bang patayin o wag na lang sana patayin yung mga suspected user at pusher. Ano ho silip nyo doon? Parang medyo merong kakaibang picture doon, ano? Yung pagpaslang, ayaw Hmm. ng mga tao. Yeah. Yung gera kontra illegal na droga dahil may katahimikang dinulot, okay sa mga tao. Hmm. Sa tingin ko yung sa public opinion medyo technical to kasi minsan sa pag nagtatanong ka sa isang survey, 'di Mm, ba, may order ng questions 'yan. And according to our psychologist, yung utak natin ayaw ng contradiction eh. Kaya minsan yung pagtatanong na aprobado ka ba sa drug war? Yun kung yun ang unang tanong, sasabihin mo oo. Pero pag tinanong ka na okay lang ba na matokhang o ma-EJK o mapatay, most of the Filipinos will say hindi dapat. okay, all right. Dapat pumapatay. Pero aprobado ko dun sa law enforcement approach sa illegal drugs. Sa policy kasi minsan yung pag-order ng question, nakaka-apekto yun sa utak ng tao. So minsan sasabihin niya, siguro okay na rin pumatay kasi para sa akin ang importante magkaroon ng katahimikan, no? But Mm, if unahin mo yung tanong na okay bang pumatay para lang magkaroon ng security and order, makikita natin na mataas yung disapproval on that. Kasi paano napaka-contradictory. The best way for you to save lives is to undermine the lives of others. Eh paano all kung mapagkamalan ka, no? And mhm, our justice system, yung mga nakakulong ngayon, ayon sa mga pag-aaral, marami doon walang sala, no? all So right. yun yung very complicated nature nung drug war issue. Kasi talagang ang pinaka-issue dito is yung justice system natin. If our Oh, justice system works, 'di ba? May kaso malaking epekto 'yon, no? Kaso nga hindi maraming challenges. broken ang police natin, broken ang court system. Ngayon, Prof. Aris, ang issue dito ngayon ay parang accountability. Sino ang dapat managot? Sabi ni Pangulong Duterte, siya lang ang mananagot ng lahat niyan. Pero ang totoo, 6,000 sabi ng gobyerno ang napatay. 20,000 ang sabi ng mga human rights defenders ang napatay. At ang ilang mga kaso na nasampa sa korte, ang nakakulong ay mga boots on ground o mga pulis na nasa kalsada, hindi yung kung sino man yung nag-utos. Yun nga, yun ang malaking ano dito kasi kung ang appreciation ng drug war no ni Duterte, it's like parang maliliit na isda lang naman no yung naging nanagot. And on the other hand, yung totoong mga nagbigay ng orders kasi kung ikaw yung CPO1 o yung police na nag-undertake ng operations at sinabihan ka okay lang no na kung sa tingin mo threatened ka gumamit ka ng dahas, gamitin mo yung baril mo. Pag hindi mo naman sinunod, insubordination naman yon. Mawawalan ka naman ng trabaho. So, yung dilema ng mga nasa baba, yung sinasabi niyo pong boots on the ground, klaro yon na pag sinunod ko, I'll be liable for human rights violations. Pag hindi ko naman sinunod yung superior ko, insubordination naman. Pwede akong mawalan ng trabaho. But I think it's clear here na Duterte's rhetoric na ako na lang yung mananagot is for me no, a political trap. Kasi parang sinasabi niya na walang accountability yung mga sumunod lamang dun sa order ko. But hindi kasi ganun ang batas eh. Ah, Mhm. may command responsibility pero mayroon din direct responsibility kasi kahit sabihin mo na pag-utusan ka lang, wala ka bang sarili mong hwisyo para isipin tama ba to na sinasabihan ako na gumamit ng undue violence or undue force? Ah, Or, ah,
undermining, no, due process and civil liberties. Okay. Doon sa Senado, ang sinabi ni Pangulong Duterte nung siya'y tinanong ni Senator Risa Ontiveros na kayo po ba'y nananagot sa pagkamatay ni Kian de los Santos o ni Carl, etc. Pero sabi ni Pangulo, parang personal ang confession of guilt. Ano po? Ang sinabi lang niyang medyo parang kakaiba, iba yung policy, iba yung state policy. So ayun ang tinitingnan ng International Criminal Court. Ano po? Kung may state policy, at ang kasong kanyang kinakaharap crimes against humanity. Meron din tayo hong batas dito sa Pilipinas na humanitarian law. Ano po? Ano silip nyo doon? Yung state policy, iba pa doon sa confession na parang ang pagpatay, ang accountability niya dahil may state policy. Sa tingin ko, ano yun it's a political strategy, no, to really para lumusot. Kasi pag sinabi ni former President Duterte, ako na lang, no? But if you'd look at his approval rating, mataas, no? Parang on the other hand, yung mga kasama niyang dapat managot will be yun nga, no, marami sa kanila tumatakbo para sa 2025 elections, and therefore alam naman natin, no, kahit sabihin na natin na presidente lang yung may immunity at members lang ng Congress yung may parliamentary immunity. Pag ikaw nakakuha ka ng position of power sa Pilipinas, the more that you have impunity, regardless na lang, no, kung talagang merong talagang political will na for you to be accountable, but we've never seen that. It's really more political persecution. Ang critical dito was this approach to the drug war institutional and at the level of policy. Kasi kung sa ganun, then hindi dapat personalized lamang yung responsibilidad. And Oh, moving forward, ibig sabihin nito, hindi lamang kailangan magpalit ng liderato o ng mga tao. Kasi kung sistematiko siya at institutional, then there's really something wrong, no, correct. with Okay. our institutions. All right. Nabanggit niyo yung mga kaalyado ng Pangulo, may mga ilang hindi payag na sana hindi nag-appear bilang mga parang bilang bahagi ng Senate committee si Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa dahil sila mismo ay naiugnay doon sa supposed bigayan ng pera o payola para sa pagpatay ng mga pulis. And di umano, sabi sa House hearing. So ano ho dapat ba? Parang yun ba sa punto de vista ng isang political science professor, tama ba o medyo wala sa ayos yung pagharap nila bilang mga senator na bahagi ng investigation committee dahil sila rin ay sangkot, Hmm. di umano? Oh. Uh, in basic leadership tsaka in basic governance, meron tayong tinatawag na conflict of interest. In fact, sa civil service rules malinaw 'yun, no? Para sa kunyari kami kasi mga UP professor, civil servants kami, no? Klaro kung na kailangan namin mag-inhibit if there is glaring conflict of interest. Kasi pag yung conflict of interest na 'yon pumasok sa aming decision making or in any dispensation of our functions, violation yon, no, ng civil service rules. Ang problema kasi yung mga senador, they're above And therefore, while yung some of our laws are applicable to most of those who work for government, those who are public servants, yung mga senators, mga regimes of exception. So, but in the end, I think this indicates na we need to have better sa sarili natin, no, bilang mga botante, better discernment o yung pagpili, no, ng mga senador. Kasi while wala namang rules, no, wala namang polisiya na dapat ka mag-inhibit pag may glaring conflict of interest. One, aware ba sila na may conflict of interest? Baka naman wala. So tapos na yung usapan. Pero kung meron, ibig sabihin dapat nag-inhibit and let kung ang rason hindi kasi gusto ko magsabi ng katotohanan dun sa forum na yon. And then patawag kang press con, 'di ba? Pa-interview Okay. ka. Pero pagdating mo kasi doon sa hearing, you are there as a senator of the republic. All You are right. not there as someone who should answer questions. As a senator of the republic, empowered to investigate, no? Dapat ibang hat, iba yung sinusuot mo doon. Hindi yung dahil nasangkot ka o may allegation na nasangkot ka, no, doon sa drug war. Alright. Ang nasa batas po yata, anti-graft laws, real, perceived, and apparent conflict of interest. Ano po? So tatlong baitang po yun.
So, dun sa tatlong baitang na yon, parang tila hindi dapat lumahok sila o naghinibit sana sila Senator Bato at Senator Bongo. I think hypothetical tayo, no, Ma'am Malu. Kung sakaling nag-inhibit sila and they explain, no, na ginagawa ko to kasi alam kong hindi tamang platform, no, yung Senate hearing dahil nasasangkot ako. Um, sa tingin ko mas magkakaroon pa nga ng appreciation, no, yung publiko, no, ibig sabihin these people really care about how integrity and credibility. Kaya lang Alright. parang ang nangyari kasi yung mga hearing na ginagawa ngayon nagiging platform for defense and No. for pushing their own political interests and partisan agenda. So para talagang naging, I Moro-moro. use the term. Oo, Sorry. political circus. I was about to say moro-moro. But talagang lantaran yung pagdala ng kanya-kanyang agenda, no? Dun sa Okay. All hearing. right. Ngayon, meron din ng mga senador na hindi naman sinasangkot pero parang ang perception ng mga tao medyo naging mahinay, malumanay or even very kid gloves treatment ang ibinigay kay dating Pangulong Duterte. At sabi nga ho nila actually nag-dominate siya sa buong hearing at nagmumura pa ng paulit-ulit. Ano silip nyo doon? Were there others na parang tipong hindi ganoon ka independent o ka-pirme yung integrity factor sa pag-investigate kay Pangulong Duterte? Oh. Malu ang tanong natin, no? Anong ini-expect nila nung imbitahan nila yung dating Correct. Pangulong Mm. Duterte, no? Ano bang ini-expect nilang magiging demeanor or behavior nito, no? Because alam natin nung pangulo siya, wala, pangulo na nga siya, no? And all of that, wala siya namang pinipiling lugar where yung kanyang political style at yung kanyang rhetoric ah, Habang, inaayos niya, no, at ngayon ano yung expect nila dahil hindi na siya pangulo, magiging mas maayos na yung paggamit niya ng mga salita at mas magiging magalang na siya sa mga senador. At the end, I think yung nangyari sa hearing, it's as if Duterte was still president, no, and correct. that was how he was treated. At sa tingin ko critical talaga dito yung independence of the Senate. It's supposed to be an independent and co-equal branch of government, 'di ba? Parati nilang ina-assert 'yan, no? But politically, ang parang lumalabas, no? With the exception of one or if not a few senators, no? Say the way that the senators treated Duterte was as if he was still president. Pansin ho yan ng mga mamamayan ano po, sa social media o sa mga komentaryo at even ni dating Senator Ping Lacson na parang si Senator Risa lang ang pumigil sa pagmumura at ilang beses sinabi na parang unacceptable yung pagsabi na patayin, patayin. And sa tingin ko, Malu, hindi dapat siya inune. Mm. Kasi the hearing was supposed to really, kasi ilang beses na natin narinig si dating Pangulong Duterte about his drug war, paulit-ulit yan, no? I think wala naman siyang sinabing bago, no, doon sa kanyang sinabi. Ang nakita lang natin is another glaring admission, no, of his command responsibility and even direct involvement both as mayor of Davao and as president. So, ano yung kulang na mga boses sa drug war? Yung mga biktima at yung mga naiwan ng mga natukhang, ng mga na-EJK. Bakit hindi sila yung nabigyan ng pagkakataon? Kasi sa tingin ko, yun yung importanteng marinig ng mga tao, yung mga mukha ng drug war. Ang mukha ng drug war ngayon si Pangulong Duterte, no? Dating Pangulong Duterte. Pero yung biktima, yung mga totoong nawalan ng buhay, no? At yung mga iniwan ng mga widows at mga um, wala nga tayong term sa magulang na namatayan ng anak, di ba? I mean, orphans pwede, pero widows pwede, pero ganun ka glaring yung absence nung emphasis that the investigation should really be about uh, victims. It should really be about institutional Mm. yung Pagka, paikot-ikot, no, na institutional process or procedure na ginawa. Ang nangyari parang naging ano siya, naging platform to defend, and kaya nga kung I was observing social media, nabuhay yung mga trolls, no? correct. Oo. Natutulog sila before, ngayon nabuhay sila ulit, no? Defend Duterte. Pero Yes. ganoon din naman po yung mga kritiko, ano po?
na parang tila hindi lang kay Pangulong Duterte sa mga sinambit niya, kundi pati dun sa mga senador na kung titimbangin, sa tingin nila kulang yung naging measure of independence. Yes, definitely. I think sa tingin ko no, kaya nga parang nagkakaroon ng comparison no between yung Quadcom hearings at yung ngayon nakakasimula na Senate hearing. Of course, from the lens of politics, pwede mo sabihin kasi yung mga Quadcom, they're more aligned with kasi nga wala nang unity team no. They're more aligned with the administration, yung mga senators are really more of a mixed bag. But remember, some of those who appeared no doon sa Senado at maybe in the House to a lesser extent, many of them are running no for 2025, and alam natin na if you want to win no both as a senator or a member of the House or party list rep, uh you need to uh, hindi mo dapat no binabangga no yung solid vote o na suportado yung mga Dutertes kasi sizable pa rin siya, and therefore para siyang delicate balancing act parang hindi klaro yung mga posisyon no at hindi klaro yung kasi trying to appease one side but also trying to appease the other side. um, Correct. Minsan nangyayari dyan, you don't get any support kasi parang ang Okay. kita sa'yo is fence sitter ka, no? Okay. Ngayon, meron nung nagsalita na pare ano doon ho sa Senate hearing, si Father Flavi, pero tinawag na propaganda yung sinasabi niya na 300 pamilyang tinutulungan nila. Ngayon, nung tinanong po si Pangulong Duterte tungkol doon sa paano nangyari ito, sabi niya inuudyok niya yung mga pulis na udyokin, na manlaban yung mga suspect. Kaya maraming napatay. Pero ang sabi nung pare, lahat yung mga kanilang tinutulungan, walang baril na dala, karamihan nabaril sa ulo at sa likod at nakagapos yung kamay at paa ng iba. So ibig sabihin hindi nan laban. What does this tell you? Yeah. Kaya nga maganda yung tanong nung isang resource person, no? Kung talagang may mga barel, yung mga natokhang, nasan yung mga barel na yon, no? Nasan siya? So kung daan-daan yung mga nanlaban, supposed to be dapat may daang-daang kang barel na natira kasi if they try to use force to evade arrest as the justification no for neutralization no yung term na neutralization, medyo nakakabahala na ganun yung term na ginagamit ng police na considered to be civilian force kasi ang neutralization Mm. military term yan warfare term yan no? Kaya lang, yun nga no, klarong-klaro yung importansya nung sanang reforma at yung Mm. continued civilianization ng police kasi hindi dapat sila ganun yung trato no sa kapwa Mm. nila citizens no. Mm. But on the other hand, itong notion na yung nanlaban as a possible justification, kaya dapat magkaroon sana ng investigation. Ano ba yung protocol, no? Correct. Uh-huh. Pagdating sa mga arrest, and even if let's say ito yung sa akin talagang napaka-importante. If the president tells you na yung gives such kind of orders, Kakaiba. and yeah, and if it violates existing rules on human rights and civil liberties, Okay. then dapat may managot. Alright. Ang hindi ho yata natanong pa, sabi ninyo nga kung 6,000 yung napatay by government data at karamihan doon ay nanlaban, yung bilang ng mga baril na nasamsam. Ano po, may mga ulat ng lumabas sa media, yung mga photojournalists na nag-cover, na marami dun sa mga baril pare-pareho yung marking nung anong kalibre, anong registration number, etc. At sa totoo lang, ang problema ho natin is maraming bata at babae na napatay din, hindi naman ho siguro yung mga yon ay nanlaban. At ang issue po, marami din ho mga autopsy reports daw na namatay sa EJK pero nakalagay parang pneumonia o cardiac arrest, etc. Ibig sabihin, yung mga datos dito tungkol sa war on drugs, hindi pa lahat na ilalahad ng tapat. Tama. And thus the importance of really of these investigations. Ang counterfactual diyan, kung hindi naghuhukay, no? Yung Quadcom at syempre yung Senado kasi reactionary lang. Sa tingin ko Mm. kung walang Quadcom hearings hindi naman magpapahearing yung Senado on this, no? Kasi
si Senator Senator Risa Coco. Ontiveros, beyond yon nung scope nung komite, no, na nabigay sa kanya, because most of the committees relevant to the drug war issue are chaired by different senators. So Correct. sa tingin ko nga parang napilitan yung Senado na sumunod. And in terms of from the political angle, kasi ang Oh, news cycle puro Quadcom, di ba? alright. Okay. Malapit na yung election so how do insert, tas nagre-react sila no dun sa Quadcom, no? So I think the Senate reacted and said that okay, we'll do our own, no? um but at the end, ang talagang tanong ko, no, at sa tingin ko tanong ng marami, nasan tong mga investigasyon na to, no? Correct. Oh. At tanungin na rin natin yung mga medical legal reports ano po sa protocol ng police. Sinabi ninyo kanina, dapat pagka gunshot wounds, mayroong medical legal report. Actually, pati ang media nahihirapan humingi ng mga post-operation report, medical legal reports, etc. At meron din sa protocol ng police yung tawag nilang proportional force. Ano po? Kung sakaling merong parang nanlaban, hindi naman dapat patay. At Yes. meron ding issue na tinatawag kayo kanina, yung due process, yung preliminary investigation. Kasi even yung bilang ng mga supposed users at pushers, magkakaiba yung datos ng gobyerno. Minsan na-inflate, minsan na-deflate, pati yung resulta ng war on drugs. So, it's a muddled story. At yung mga datos na talagang mahalaga, hindi naman pa nailalabas. Yeah. Indeed, kaya nga nakakabahala no pag tinitignan mo yung ako tinitignan ko yung social media postings nung sa hearings na um hindi pa nabibigyan ng verdict ng conviction ng korte. Parang hinusgahan na no ng iilan sa ating lipunan na kriminal, dahil kriminal walang karapatang mabuhay, dapat tanggalin no sa planetang to. Such and of course itong mga sentiments na to no may fina-follow yan na and this is why our political leaders are critical, no? Kung ano man yung kanilang perspectives, worldviews, ini-emulate yun, ginagaya. So Mm. if you have back then a president who sa kanya no it's okay to use wanton force, undue force to solve the problem, no? And in fact, ang tanong nga, have we really solved the problem? And in fact, yung Um, sinasabi mismo ni former President Duterte na hanggang ngayon, talamak pa rin yung krimen despite what yung statistically in-invalidate na nung current government of the day. Parang ang tanong ko, kung talagang talamak pa rin, then walang nadulot yung or war, yung war against criminality ng administrasyon mo, no? So, ganun na lang ba? I mean, are we going to use that fear factor na kailangan pumayag ka, no, sa kamay na bakal kasi nga of the fear. Pero Malu, ang tanong ko, may isa pa akong tanong, no? If may unity pa rin, ibig sabihin kung solid pa rin yung alyansa between the Marcoses and the Dutertes, magkakaroon kaya ng mga investigations, no, both in the House and in the Senate, no? Sa tingin ko dapat isipin din 'yon, no, ng mga taong bayan natin. Okay. Tama ho kayo, no? Parang nalutas ba ang problema sa droga? Actually, kahit si Pangulong Duterte, yung sinabi niyang original deadline na 3 months, 6 months, sabi niya hindi kakayanin. So, in-extend and in-extend. Hanggang ngayon, sinasabi niya marami pa ring problema tungkol sa illegal na droga. Nabanggit ninyo yung pagbitak ng unit team ano, sa pagitan ng mga Marcoses versus Dutertes. At ngayon, hindi lang simpleng si dating Pangulong Duterte ang nasa gitna ng bangayan. Si Vice President Sara Duterte rin. Ano ho yung silip ninyo dito? Ang sabi niya, political harassment ito. Kinukuyog siya ng mga alyado ni Pangulong BBM sa Kongreso at sa Senado. Ang sabi naman ng Kongreso at Senado ay harapin mo, impeachable yung offense ng paglustay mo ng confidential funds at hindi maipaliwanag kung paano nagamit ang pondo, confidential at intelligence funds ng Vice President's Office at ng DepEd. Ano silip ninyo? Ulit ito, no? Parang Court of Public Opinion and Court of Law. Squid tactics lang ba sa panig ni VP Sara o harassment sa panig ng mga alyado ni BBM? Oh, klarong-klaro yung division, no? Yung itong polarizing divide now between those that are trying to hold the vice president into account and those who are still supporting, no, yung Duterte dynasty. Klaro din na nagbago talaga yung ihip ng hangin in terms of how
Vice President Sara Duterte is being treated, no, by the allies of the Marcos Jr. administration. At sa tingin ko, sabay nung pagbago ng ihip na yon, yung pagpalit ng loyalties, because Mm. many of those who are trying to hold, of course, meron talagang yung mga consistent, no, na talagang simula pa nung Duterte administration, they want the Duterte administration to be held accountable. Pero may mga noticeable din ang mga yung nagpalit ng kulay, no? At Mm. indicative to, no, ng political system natin sa Pilipinas. Walang klarong political parties kasi, so kung saan yung ihip ng hangin, kung ano yung makakapagbigay sa kanila ng chances for them to get re-elected, doon papasok. Kaya lang, itong drive for accountability. Ang tanong ko kasi, bakit ngayon, pero noon, nung unang taon, no, ng Marcos Jr. administration, kung ano yung gusto, karamihan sa mga gusto, no, ni Vice President Sara Duterte, binigay, no? Correct. Nagkaroon na ng mga biyak at nagkaroon na ng palitan ng mga maanghang na salita, biglang nagbago na nung perception. I can still distinctly remember, no, nung first budget hearings, and when parang binigay lang lahat, no? Confidential Mm. funds, discretionary funds. A few Pero minutes. yes, oo. And then all of a sudden, the year after or 2 years after, nagbago yung ihip ng hangin. So, ang tanong ko, kung alam nyong may posibilidad na ito magamit ng hindi tama, no? Dapat sana naglagay ng controls, dapat inusisa, no, kung paano gagamitin. Kasi ngayon sinasabi ng House at ng Kongreso na hindi, kapangyarihan namin to scrutinize the spending of public funds. Tama naman 'yon, no? But sa tingin ko, ah ah, hindi ba Sino pa dapat nagbigay? hindi ba dapat sa simula pa lang, no? Na-flag na bakit ganito kalaki yung hinihingi. Mm. At saan ba gagamitin ito? Magbigay kayo humingi sana ng plano. So, ah, na- if indeed totoo, nalustay na yung pera, anong mangyayari doon? Nasaan na yung pera na yun? Kung Correct. nagastos na, no? What Mhm, is to be mhm. done? At sino ba naglaan ng perang yun? Ano Yeah. po? Ay, tayo po yun. Mga taxes po natin yun. Ah, Okay. kaya nga sa tingin ko yung the sentiments of certain Filipinos trying to defend, no? Yung notion na hindi dapat tinitignan yung paglustay ng pera. Mga kababayan, pera po natin yun. Pinaghirapan po natin yun. Hindi po natin yung kinurakot. So sa All tingin right. ko, lahat tayo dapat malakas at yung sentimiento natin against the yung paglustay ng pera, kasi at the end, pinaghirapan po natin yun, hindi po natin yun ninakaw. Okay. Nagpalitan ng hamon, ano po? Ang sabi ng mga taga-kongreso, dapat magpa-psychological evaluation si Vice President Sara. Binalik niya na, o sige, pati na rin drug test. Ano tingin ninyo? Itong mga parang, are all counter challenges very childish? Or would they be really important para masukat natin kung gaano katino ang pag-iisip ng ating mga mambabatas? Malu sa kasawi ang palad, pababa ng pababa, no, yung level ng diskurso ng politika natin dahil sa bangayan, no, ng mga politiko, no, and unfortunately, kulang ang mga tao that somehow that ask the question, bakit dito nakafocus, bakit hindi nakafocus sa totoong mga issue ng sikmura, no, ng taong bayan. Yung drug test, psychological test, sa political theater lahat 'to eh. Okay. Um, ang tingin ko lang din, of course, no, ang media kino-cover siya, no. And ang at though napapansin ko, the media have started to ask the hard and the tough questions. So importante yung role ng media to continue doing this, but to also um hindi na din dapat binibigyan ng masyadong atensyon yung mga ganitong klaseng issue, kasi in the end, wala naman siyang constructive na naidudulot sa tingin ko, Oo. kasi nakalaman siya sa news cycle, but at the end, no, binabagyo pa rin tayo, mataas pa rin ang bilihin, no, and all of that. At Yung sa tingin ko, trabaho. dapat ang tinatanong, no, ng bawat Pilipino pag nanitong balitan to, anong kinalaman ng pang-araw-araw na buhay ko dito? Kasi Mm. ano to banggaan to ng mga taong makakapangyarihan, no? Mhm, mhm. Samantalang ako, ang dami kong problema, no? Traffic and all of that. I mean,
kumaga anong Ano saysay? saysay ng lahat ng to sa akin. And kung wala, then kailangan natin magsalita, kailangan natin sabihin na pwede ba trabaho muna bago drama. All right. Trabaho muna bago drama. Pero papasok ang eleksyon sa May 2025. Nalilito yung mga tao sa silip ninyo bilang political science professor. Sino ang tunay na political opposition ngayon? Kasi sa pagitan ng dalawang bloke ng unit team at yung sabi ninyo naglipat bahay ng mga politiko na dating unit team ngayon pro BBM or pro Sara, anong silip ng mga tao ngayon? Sino ang tunay na exponent ng pagbabago at oposisyon? Mm. Ang opposition natin ngayon, hati, no? On the one hand, may opposition ka na ang opposition nila is anything that the current administration does. No? All right. O yung ang tawag natin doon nega na opposition. Pero meron tayong opposition na ang batayan prinsipyo, no? Ibig sabihin yung consistent, no? Kaya titignan natin I think I invite, no, lahat ng mga nanonood ngayon i-compare nyo, no? Sinong mga politiko yung ngayon atake ng atake, let's say for example kay Vice President Sara Duterte, pero tahimik nung previous Duterte administration at yung first 1.5 years ng Marcos Jr. administration. So sa tingin ko yung opposition ngayon, klaro naman kung sino yung consistent at kung sino yung talagang ang big difference pa, no? Yung opposition na talagang inatake, no? At talagang pinersecute, no? Ng dating administrasyon at yung opposition na hindi. Kasi doon natin makikita talaga yung opposition na consistent at yung opposition na ngayon na lang kasi nga nag-iba na yung ip ng hangin. Nagkaroon na ng diborsyo, no, doon sa alyansa ng dalawang pinakamalaking at pinakamakapangyarihang dinastiya sa bansa. Ito hong paparating na eleksyon, hindi lang sa Senado, pati sa House of Representatives at sa mga lokal na posisyon. Sandamakmak ang mga galing sa political clans at sandamakmak ang mga returning o balikbayan ng mga politiko. Ano ho yung silip nito? Parang sabi nyo kanina parang bumababa ba ang kalidad o nagkakaproblema ba tayo dahil sa paulit-ulit, balik-balik lang yung mga dati ng pangalan at ngayon tawag nila maraming peace political families. Oo. Ang observation namin, no, actually pinag-aralan yan ng mga kasama ko rin dito sa Department of Political Science, is that before kasi yung dynastic succession, parang let's say sabihin muna natin yung isang politiko muna sa isang dinastiya, tapos pinapasa niya, no, either sa asawa niya or sa anak niya, and then ipapasa ulit, no? Ganun yung klase ng succession. But what we're seeing right now, I think nagsimula to ng matagal na pero ito talaga lantaran, Malu, is that dispersal, meaning hindi enough na ipasa lang talagang fill as many positions as possible, no, and to really infiltrate national, local, congressional, party list, district, 'di ba? Yung Mm. party list parang nagiging force multiplier siya no, ng dinastiya. So sa tingin ko, hindi ko na ayoko namang gamitin yung salitang walang hiya, no, pero wala na talagang limitasyon, no. I Walang think hiya. pinakabago is that hindi lantaran na, no? I mean, and ang tanong natin, bakit tayo umabot sa ganito, no? Mm. Unang-una na kasi nga until now, no? Kahit nakalagay sa konstitusyon, may ban on political dynasties, no? Wala namang batas. Oo, Pwede. ano lang siya, no? Nakasulat lang sa papel, no? Pangalawa, nakita nila yung this is the best way to really perpetuate themselves in power, no? Nakita nila na yung road to Malacanang is through the dynasty, Mm. no? Mm. So, hindi nagkukulang ng ambisyon yung mga politiko natin. So, they start really early. And I think third, medyo napaniwala din nila yung mga tao na wala namang masama sa dynasty kasi binoboto nyo naman kami. So parang nag-gaslight pa tayong mga botante na parang kasalanan pa natin bakit may mga dinastiya kasi binoboto naman natin sila. Pero ang tanong kasi dito, no? ah yung mga dinastiya, because meron na silang advantage over Mm. others. One. Pangalawa, yung mga political parties natin, hindi naman sila sinasala, no? Kasi sa ibang bansa may dynasties din naman sa Amerika, no? Pero they will still have to compete
no, to get the party's nomination. Sa atin wala nang ganun kasi nga parties are even created by dynasties themselves, no? So how can that control them? At Okay. pangatlo, sa tingin ko, no, yung notion na oo nga dinastiya kami pero may nagagawa naman kami, no? Meron kaming nagbibigay kami ayuda, maganda yung pamamalakad namin. Pero sa demokrasya kasi importante yung diversity, importante yung representation. Kaya ang tanong ko, 110 million Filipinos po tayo, mga kababayan. Bakit parating sila lang? Pwede Okay. ba iba naman? Kasi yung mga bagong ideya sa pamamahala, bagong polisiya, hindi meron ba ng mga innovations, yung mga dynasties on this? Nakita natin nung bagyong Christine nung parang ang kanilang approach to everything is just to hand out, dole Peso. out and money, no? All right. Okay. Pero Prof. Aris, ang sa totoo lang po, parang tipong ang problema natin, ang political dynasty sa silip ng mga taong nag-aral ng issue, hindi magandang phenomenon kasi bakit? Kontrol ng pondo ng gobyerno, kontrol ng mga kontrata, kontrol ng mga appointments. What's wrong with electing and re-electing political dynasties? Unang-una, sa tingin ko yung dinastiya nakakasama siya, no, sa politika natin kasi hindi siya nagbibigay ng ibang option sa ating mga botante, no? Pangalawa, the dynasties have really focused on the patronage, no, way of governing or ruling, no, na yung utang na loob nyo sa amin, no? Tayo kasi parang nakamayan lang, nabigyan na ayuda, parang that's enough to secure a vote. Pero mga kababayan, yung mga binibigay po sa inyo ng mga politiko, galing din sa inyo yun eh. Taxes yun, Mhm. hindi po nila pera yun. So, wala po kayong utang na loob sa kanila. In fact, ang tanong nyo is that how sustainable are these goods na binibigay nila? Eh kung walang tamang pamamalakad, walang tamang institutional na approach sa pagsolba ng problema. Kasi syempre yung mga dynasties, ang gagawin nila, lahat ng to posible dahil sa amin. So, pag hindi nyo na kami hinalal, mawawala na to. Pero hindi ganun sa isang demokrasya eh. Dapat ang Mhm. ego mas maliit kasi ang importante, ano yung iiwan mo? At Mhm. para kung iba naman yung mamuno, tuloy-tuloy pa rin. May mga iba na nagsasabi, yung dinastiya hindi na natin maaalis yan, no? Hindi na natin maalis yan. Kaya ang ano na lang is limitahan, no? May economist na nagsabi na pwede naman na limit, meaning two per family, no, Mhm. at any point. Pero sa tingin ko kasi, knowing our political dynasties, they will find a way to go around Mhm. this any limitation. Kaya importante talaga reforma sa mga institusyon, sa mga political parties, at sa pag-iisip ng ating mga botante at kung paano nila tratuhin yung mga dinastiya nito. Huwag niyo pong sambahin yung mga dynasties kasi ang totoo lang, ang kapangyarihan nasa inyo, wala sa kanila. Historically, ang role ng Senado is really the fiscalizer at check. Kaya nga, sa tingin ko yung lohika na nationally elected sila, no, has something to do that you have an upper chamber composed really of prominent people who could really act as, no, as a supporting or complementary source of leadership, no, to the executive. Kasi yung house masyado silang marami, no, kaya I think pero malo tayo lamang yata yung merong senado na ganito, no, na elected nationally kasi sa ibang bansa they're not elected nationally. At dahil dito nabibigyan ng mas maraming insentibo yung mga politiko to really eye a Senate seat. Kasi alam naman natin konting tumbling na lang, Malacanang na eh, 'di ba? Pag senador ka eh, no? A lot of our presidents were senators before. Pero sa tingin ang pinaka matinding development is that us, tayo mga botante, hindi ko naman sinisisi tayo, no? We have allowed overrepresentation of dynasties in the Senate. Dahil kilala. Siyempre, yung dinastiya na yun, kasi ang tagal na nila, siyempre kilala sila, no? Pero hindi dapat yung basihan ng pagboto dahil kilala lang, nakikita lang, parating nasa media, celebrity, no? Action star, no? Nagbabasa ng balita. Isipin natin bilang botante yung role ng Senado at
nakikita natin ngayon how they're performing eh. Kaya sa tingin ko dapat Mhm. isipin, I mean, ito ba ang gusto kong mga nasa Senado, no? Mhm, mhm. Dati-rati sabi nila parang mamamangha ka talaga sa kalidad ng mga naboboto sa Senado. Ano po? Mahusay ang pananalita, mahusay ang Parang, mga ideya. Pero opo, ngayon, matututo ka sa mga hearings eh, di ba? correct. Oo. So ngayon parang mas, hindi naman sa pag-ano, parang may mas alam pa yung mga iba nating mga kababayan. Parang baliktad, no? At Ito yung nakakalungkot, no, na development in terms of the quality. And objectively kasi makikita mo lang yan. Ikumpara mo yung mga kwalifikasyon ng mga dating mga senador sa mga kwalifikasyon ngayon. Ito rin yung, I think, negative effect nung when you democratize everything, no? Na kasi ang qualifications lang naman ng Senado, 'di ba? Edad, marunong magbasa, magsulat, no? ida, Eh, 45 years old and above. right. Mm. Exactly. So, May mga uh, nag-file ng COC nung tinanong anong inyong panukalang batas sa gustong isulong. Pag-iisipan daw pagdating nasa Senado. Parang ano yun, kakaiba, di ba? right, right. And sa tingin ko kung ganun, I mean, talagang dapat tanungin, no? Bakit ka tumakbo? Kung Mhm. ano yung ano. So, in other words, kung walang plano, kung walang klarong direksyon ang tatahakin ng isang kandidato, ano yung motibasyon? Mm. Kapangyarihan lang ba? No? Impluwensya lang ba? Ah, Pork barrel ambisyon ba? lang ba? Oo. Ambisyon, proteksyon kasi minsan may mga tumatakbo para I mean, 'di ba? Merong ngayon na religious leader na tatakbo siya kasi nga pag naging senador ka, poproteksyonan ka because you're a senator but also if you notice po, poproteksyonan ka rin ng mismong institusyon. Mhm, mhm. Okay. When you talked about kanina yung party list system, ano, maraming nag-apply pero marami ding natsugi. Ang hindi ho natin malaman kasi yung batas ho yata ngayon, hindi lang parang representative, kinatawan ng mga marginalized sectors, kinatawan ng mga sectoral organizations or interests. At pati ngayon, parang party list ng mga political parties. Ano ho yung tingin nyo? Capture ba ng nangyari? Kasi may mga madidinig kang balita na yung ilan natsugi dahil hindi daw nagbayad. Meron daw yatang entrance fee. Yun ang kanilang di umano naging kwento. Hmm. Yung party list system natin, yan ang ehemplo ng isang trahedya na isang batas na supposedly isang political reform measure. Kasi kung babasahin mo yung constitution natin, it's really a way to increase the diversity of representation sa ating legislatura, no? To have a different alternative way of having sufficient representation in Congress. Kaya lang, Mm. no? Yung batas na naimplementa, unang-una, nilimitahan lang na 3 seats, no? Ang isang party list group. Pangalawa, yung notion na um, pag 2 beses kang tanggal ka na. And then of course, yung mga Supreme Court decisions na nirelax, no, yung notion kung sino ba talaga ang isang party list group. Kasi supposedly, mga marginalized and underrepresented sectors. Malayong malayo po na ang mga dinastiya ay marginalized at underrepresented. So sa tingin ko, tapos syempre, hindi rin kasi hindi dati, no? Ngayon nakikita na natin kung sino yung tumatakbo eh, 'di ba? Uh, Kasi ang party list system natin malu kasi close siya eh. Supposedly hindi natin talaga alam, no? mm, But I think it's a good measure na nakikita kasi sa ngayon makikita mo talaga na kung Kandidato. sino at Mm. makikita mo yung mga connection kasi ang hindi maitatago ng dinastiya yung mga sarili nila kasi yung apelyido nila very obvious, no? All So right. at yung notion pa before na may mga party list na binibili, 'di ba? Mm, mm, uh, mm. in order to put certain dynastic politicians. So this is really a tragedy na sa tingin ko there's a clamor now na not only to reform but maybe we're better off without it. Parang may ganun ng sentimiento. Mm. However, ang solusyon dito hindi i-abolish yung party list system but to improve yung pag-filter ng mga tumatakbo. And All. sa tingin ko Okay. kasi napaka talagang lantaran na talagang gagamitin to ng isang dynasty meaning may district rep na Mm. Yung yung party list pa. may party list pa, Oh. no? So sabi ko nga force multiplier but ang as of now
no? Unless magpasa ng batas to reform the party list law na I doubt mangyayari kasi syempre itong mga dynastic politicians, of course, the system benefits them. Why would they want to change it? Correct. Ang solusyon na lang is tamang pagboto no ng mga Okay. representante. Okay. Ngayon, unang parliamentary elections sa BARM, ano yung silip ninyo? Kasi ang kinababahala ng mga tao dahil hindi pa nabibigyan ng amnesty, ano po, yung mga dating commander o yung mga nasangkot sa gera noon ng MILF, MNLF, eh haharapin nila ang pagbabalik ng mga angkan sa politika sa Mindanao, sa BARM. Ano ho silip ninyo? Kasi parang tipong mahalagang halalan ito, very historical, pero parang very intractable kung ano yung magiging resulta. Hmm. Tama ka, Malu, very critical to, no? I think this is really the true test of the peace agreement. Kasi napirmahan no many years ago. Kasi if the MILF and affiliated parties won't be able to secure power through the electoral pathway, no? Then may threat na maaring bumalik ulit sila no sa armed struggle in a way kasi parang sa kanila if we will not be given power through the democratic way. Pero ang I think a good development is that mismo sa Bangsamoro Electoral Code may ban on political dynasties eh. Mm, mm. Ngayon ang tanong, paano to may implementa no? Paano niya sasalain no yung mga kandidato at sino yung member ng political kasi yung mga abogado natin very technical. Anong level ba nung relasyon? Third degree. Mhm. Exactly, no? So I think prepared yung Bangsamoro on this. Ang ano dito is yung implementation. But ang tingin ko, yun yung fear eh. If the dynasties will pervade, no? Yung Bangsamoro Parliament and other positions in BARM, then it tells you magkakaroon ba talaga ng pagbabago enough to really secure a lasting peace kasi kung if BARM will just mirror no yung dynastic politics at the national level then uh, part yun ng grievance eh kung bakit merong conflict for decades eh the lack of representation the the monopolization of power of the politically powerful already. So dapat natin matyagan ang hope ko lang is that the voters in BARM will really take seriously na hindi lamang sila bumoboto at the moment of the election but the future of the region as well. Okay. Prof. Aris, meron kayong libro na nilunsad, ano ho? Yung Games, Changes, and Fear, The Philippines from Duterte to Marcos. Ano yung mga medyo highlights ng inyong findings? Ano yung mga naging pagbabago? Ano yung mga panakot o takot pa rin ng mga tao? Mm-mm. Yung libro namin is the first book to be published that completely assesses yung Duterte administration but Okay. also analyzed yung 2022 elections and the first year of the Marcos Jr. administration. Ang nakita namin doon na kaya siya Games, Changes and Fears. Ito yung tatlong tema, no? Yung mga laro sa pagitan ng mga dinastiya, mga politically powerful and how they were able to really prevent no the opposition and alternative sources of leadership no from getting power yung pagpasa ng corona no from Duterte to Marcos was really something that was analyzed in the book no bakit hindi sila nagbanggaan no kasi typically mga dynasties nag-aaway-away yung mga yan eh pero itong 2022 elections but nagkaroon ng talagang yung unification ng mga dynasties na pinredict din namin sa libro na precarious kasi nga ang kasaysayan ng politika sa Pilipinas, yung mga alyansa ng mga dinastiya hindi nagtatagal. Mhm. Kasi there's so much power and there's so much ambition that power sharing becomes highly untenable in the long term and wala kasing political parties and other institutions that will implement the agreement so maaring merong mga agreement na o sige presidente ako 2022 ikaw 2028 pero alam natin ang layo pa ng 2028 and in fact nakita natin yun wala pa ngang a few years of the alliance nagkaroon na kagad ng distrust no whether the pact that was originally made will happen. Yung changes, yun marami yun kasi nga yun yung agenda no ng Duterte administration.
yung fears has something to do with marami, no, to what extent is the Marcos Jr. administration going to continue some of the draconian, or draconian meaning yung mga talagang undemocratic, illiberal, mga kamay na bakal na strategiya ng Duterte administration. Nakikita natin ngayon mayroong pagbabago, but it doesn't mean na, no, na kasi ang analysis namin, ito bang pag-criticize at attempts to hold Duterte accountable, saan ba nanggagaling to, no, on the part of the Marcos Jr. administration? Is this really belief in democratic accountability, in human rights, in rule of law, or this is really just a political weapon, no, against a very strong adversary, no? Okay. So, So, ano ang silip ninyo? Parang kung susukatin, nung nanalo po si Pangulong BBM, ang sinabi niya is gusto niyang, kumbaga, i-redeem o magkaroon ng pagbangong muli ang pangalan ng Marcos family. Pero siya ay sinusukat sa dalawang malaking issue. Corruption, nung panahon ng kanyang tatay, at human rights violations. Ano po silip ninyo? Sa dalawang isyong ito, anong panuntunan so far? Meron bang fear? May changes ba na significant? mm. Sa tingin ko maaga pa, no, but I think what the Marcos Jr. administration is doing is careful siya na hindi siya magkaroon ng dagdag dun sa legasiya ng kanilang yung supposed legasiya ng kanyang pamilya, no, nung martial law. So sa tingin ko ngayon mas parang preventative, meaning let's not put more corruption scandals, more human rights violations. And I think this is why nag-overlap at nag-converge dun itong mga push to make the Dutertes accountable, and the push to investigate how public funds are being spent. Kasi tama ka eh, ito yung vulnerable points ng Marcos Jr. administration eh. And if there's a way for them to distract the public and see, hindi lang naman kami, tignan nyo, ito rin, sila rin, no? Are also tainted with such allegations. I think it's a it's a very strategic political move kasi nawawala yung attention sa kanila eh. Reflect. Oo, nade-deflect. Napupunta dun sa... Kaya lang, syempre, ang challenge dito is that alam natin, no, na in terms of public popularity, mataas pa rin yung parang binabangga ngayon, no, nung gobyerno in terms of the Dutertes, mataas ang approval. In Mindanao, no, talagang unwavering, for example. And we must not discount the ability of the southern part of our country, no, to influence our Okay. politics. Yung issue na sinasabi ni Vice President Sara, yung pagpasok ng kanyang yung kanyang cousin, ano po, sa usapin na to. Parang ano ho tingin ninyo doon? Well, Yung yung kasi parang kumbaga may cronyism. I mean, it's back, sabi nila. Eh, but Maharlika, people are doubtful kung ano ba talaga intensyon. Mag-iisang taon na, wala pa rin ganap. Mayroong mga kung ano-anong kontrata at appointment na galing sa mga donors niya, major donors noong nakaraang eleksyon. Is cronyism back? that has always been the Marcos brand, no? Kaya nga um, hindi dapat magulat yung mga lalo na yung mga bumoto, no, doon sa Uniteam, at yung sakaling ngayon nag-iisip na bakit ganito yung pamamalakad. Ah parte po 'yon, no, nung kanilang way of doing politics, no? So therefore, kung mas may nakikita tayong mga cronies at mga kaibigan in power ngayon, Marcos playbook 'yun eh. That has always been there. So, ayoko man sabihin, no, dun sa mga bumoto, ang dami bumoto, 31 million, no? At ngayon, nag-iisip-isip na, teka, parang hindi yata dapat ganito, no? Um, Unfortunately po, binoto po ninyo, at kaya nga po importante, no, sa 2025 election, simulan po natin yung masinsin, no, na pag-iimbestiga, yung masinsin na ah, pagkuha ng tamang impormasyon tungkol sa mga kandidato. Kasi po kung hindi, parati na lang po tayong mabubudol, no, ng mga politikong ito. Okay, sa ngayon, ano po yung magiging papel o hinaharap ng political opposition kasi sa pagitan ng dalawang nagbabangga ang bloke ng unit team na nabitak na ngayon, ano yung papel nila? Wala na bang pag-asa na medyo kumapal muli yung kanilang pwersa?
Makikita natin yan siguro kung lalakas yung sa tingin ko totoong oposisyon. Kasi sa ngayon walang threat kasi sa kanila pareho eh. Kaya Mm. okay sa kanilang magbanggaan. In fact, ito yung ni-reveal ni VP Sara no nung sinabi niya na nilapitan ako ni di umano no ni Senator Amy Marcos kasi ang sabi niya matatalo kami ni Lenny pag hindi ka sumama sa amin. So that means meron notion, may perceived threat on the power of the pink bloc or the opposition, the liberal democratic forces in the country. Sa tingin ko kung mag-improve yung standing nito at makikita natin yan, not necessarily sa Senate elections but sa ibang mga eleksyon at lalaki yung political clout no ng liberal democratic opposition. Malay natin baka biglang magkaroon ng pagbabate no kasi meron silang common threat eh. Dahil nga na-neutralize ng sobra yung opposition, they did not see the rationale of continuing to work together. All right. So sa huli, Prof. Aris, nung si Pangulong Duterte ay nahalal, ang sabi ninyo, parang panimula lang ito. Nakikita ninyo na his impact would be on a very tragic reversal to populism, authoritarianism, the return of the clans. Hanggang kailan ito magaganap? Ano yung sa tingin ninyong outlook? Sa 2028 elections kaya, mabago na o mapigil na yung reversal to populism, authoritarianism, and clan rule? Mm-mm. Malayo pa at sa tingin ko bilang isang nag-aaral ng demokrasya ng ating bansa no for more than 2 decades, naniniwala pa rin ako na may evolusyon. Mabagal nga lang no para tayong sumasayaw ng cha-cha no na parang 2 steps forward, 1.5 step backwards. Pero naniniwala pa rin ako na may possibility ng progressive evolution ng ating politika. Bakit kaya? One is marami tayong kabataan, no? Ibang henerasyon na kasi ito nakita natin to noong 2022 elections. Nakita din natin na sa ibang bansa yung mga youth yung nagmobilize. Alam din natin na vulnerable din sila sa disinformation at marami rin yung nabiktima nito pero naniniwala pa rin ako na generational change could be one. Pangalawa, naniniwala din ako na the worst enemies of dynasties are themselves, no? Mm. And therefore hindi natin yung mga hindi naniniwala sa estilo ng kanilang pamamahala, hindi naman sila kailangan i-undermine kasi they're undermining themselves. So ang critical dito is to be able to have alternative sources of leadership that are available. So and this is why it's encouraging to see new people trying to run for office, no? At least ilagay nila yung pangalan nila. Marahil hindi sila mananalo unang beses, pangalawang beses, tatlong beses, pero maging makulit lang po kayo kasi nagbabago po ang ihip ng hangin sa politika sa Pilipinas parate, no? And Mm. therefore, hindi marahil dynasties are forever, pero po sa politika natin wala pong forever eh, including dynastic politics. At sabi nyo nga, trabaho muna, wag naman puro drama. Hindi po political theater, kundi tunay na reforma. Ano po? Opo. Kasi po kung gusto ko po ng drama, manonood po ako ng Netflix. Pero next, meron kayong ilo-launch na libro sa UP. Ano po? Kailan nga po Opo. ito? Ito po ay sa November 7 sa Huwebes, mula po 12:30 hanggang 4 po ng hapon sa Pilar Herrera Hall po sa Palma Hall, no? Hindi po kayo maliligaw sa pagpunta po sa Palma Hall sa UP Diliman. At kung gusto niyo po ng mas marami pang impormasyon, i-follow niyo lang po ang UP Department of Political Science sa Facebook, sa X, sa Instagram. Wala po kami sa TikTok or sa LinkedIn. All right. So on that note, kami po nagpapasalamat. Professor Aris Arugay, Chairman ng University of the Philippines Political Science Department. Keep safe po at sana tama na yung drama, no? Action, action, trabaho, trabaho naman. Magandang araw, Professor Aris. Magandang araw, Malu. Maraming salamat.